ang courtesy resignation ng lahat po ng cabinet secretary. Yan po ay kanya pong utos at ito lang po ang kanyang binanggit po na mensahe. Panahon na para sa realignment ng gobyerno na of course, kagaya nga ho ng binanggit po niya, na dismaya marahil yan, no? Yung sa unang podcast video, dismayado po ang publiko sa performance ng gobyerno. Yun ang marahil tinutumbok po dito pong utos ni Pangulong Bongbong Marcos. Magandang araw mga ka-issue. Ayan po, matapos pong ipag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos ang courtesy resignation ng lahat ng kanyang cabinet secretaries na ayon sa kanya ito ay para ayusin ang pamahalaan matapos ang midterm elections. Heto po at hinahanap niya ngayong araw ang kanyang mga cabinet members sa kanyang speech. Okay? Bakit kaya? Heto po at panoorin natin. The honorable members of the cabinet, teka, may naman po kayo kabinet yun. Who am I addressing now? we are in flux. The honorable members of the cabinet, teka, may naman po kayo kabinet yun. Who am I addressing now? We are in flux. Ayan. Ayan, nagtawanan sila dyan, ano? Okay, nagpahayag po ng pagkadismaya. Marami sa joke na yan na di natin alam kung ano nga ba talaga, kung joke ba yan talaga, seryoso ba yan, nagbibiro lang ba talaga siya dyan. Sabi naman ng ilan baka drama lang daw yata yung ginagawang pagpaparesign sa mga kalihim niya. Pero sino-sino nga ba ang mga nagpasa na ng resignation, sumunod na sa utos ng Pangulo? Okay, isa-isahin po natin sila. Sino-sino nga kaya ang mga nagpabatid na? Ayan, isa na rin po dyan ang Secretary of Department of Education na si Sonny Angara. Okay. Ito po yung kanyang sinabi sa kanyang pagsunod sa Pangulo. Sa 10 buwan ko bilang kalihim, nakiisa tayo sa adhikain ng Pangulo na iangat ang antas ng edukasyon, alagaan ang ating mga guro, at tiyakin ang pagkatuto ng ating mga mag-aaral. It has been the greatest honor of my life to serve the Filipino people as Education Secretary. I am committed to a smooth and seamless transition for my successor. The vital work of the department must continue with no roadblocks. Okay. Yan po ang kanyang pahayag na binigay ngayong araw lang po. Okay, alam naman natin na nasa 10 buwan pa lamang siya na naupo bilang Secretary ng Department of Education. At napakaikli pang panahon, pero ayan, at sumunod po siya na magbitiw bilang Secretary. Okay. Sino-sino pa kaya ang mga nasa listahan ng nagpabatid na o nagpahayag na ng kanilang pagbibitiw bilang secretary? Okay? Isa na rin dyan si Finance Secretary Ralph Recto. Okay? Executive Secretary Lucas Bersamin. Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo, Defense Secretary Gilbert Teodoro, Justice Secretary Boying Remulla, Interior Secretary John Vic Remulla, Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., Labor Secretary Buen Benido Laguesma,
Transportation Secretary Vince Dizon, Energy Secretary Rafael Lotilla, Environment Secretary Maria Antonia Loizaga, Budget Secretary Amena Pangandaman, Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III, Tourism Secretary Cristina Prasco, Social Welfare Secretary Rex Gatchalian, Information and Communication Technology Interim Secretary Henry Ruel Aguda, Migrant Worker Secretary Hans Leo Kakdak, Economy Planning and Development Secretary Arsenio Balisacan, Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs Frederick Go, Solicitor General Menardo Guevara, Presidential Communications Interim Secretary J.B. Ruiz, MMDA Chairman Don Artes, TESDA Director General Kiko Benitez, ARTA Director General Attorney Ernesto Perez. Okay? Sa ngayon, yan po yung mga kasama sa listahan. Yan, nagpabatid na ng kanilang pagbibitiw. Ayon po yan sa balita ng News 5. May mga iilan pa na mga hinihintay pa ang kanilang pagsusumite o pagpapahayag ng kanilang pagbibitiw. Okay? Ano kaya ang masasabi ng mga kababayan natin tungkol dito, no? Lalo na dito sa speech ni PBBM ngayong araw na hinahanap niya kanyang mga gabinete pagkatapos niyang pag-resignin. Okay? Nag-komento patungkol dyan dito si Sas Sasot. Ayan. Diba pinag-resign mo lahat? Bakit mo hinahanap? Ayan ang kanyang sinabi. Okay? What is so funny about the situation when the whole cabinet is deemed so ineffective that all its members are being asked to resign? Isn't this a crisis? Pagtatanong ni Marlo Almario Peld. Okay? Nakalimutan daw yatang i-edit ang speech, sabi ni Maylin Senillo Mesias. Okay. Next batch naman daw, give chance to others para happy lahat. Sabi ni Bianca Bautista. Are you talking to me? Sabi ni Cornelio Jr. Okay. A very weak president ever in the Philippines, sabi ni Sonop Abdullah Al-Ansari. Did I hear it right? We are in flux, in his own words. An admission of indecision, pinag-resign lahat tapos hinahanap. Ayan, nagtatakang tanong ni Escano Agnes de Siritan. The boat is sinking. Group yourselves into 25 and resign. Buhaha, sabi ni John Paul Amon Rio. What's funny, Mr. President? Sabi ni pagtatanong ni Gina Tolentino. Resign ka na rin. Di po ito joke. Sabi ni Charmitan Tapsirul. Okay, palaban si Charmitan. Smells like a good script, sabi ni Angeline. As if they are just playing bot-bot nyo. Show to us that you really serious about this matter. Bot-bot nyo, sabi ni Lourdes Villar. Mukhang marami ang nainis. Ayon sa kanilang mga komento, no? Parang nainis, na dismaya. Dahil ito ay hindi joke, no? Ito ay seryosong usapin.
Kayo mga ka-issue, ano po ang inyong masasabi patungkol dito? I-comment po sa ating comment section. Okay, maraming salamat sa pakikinig. God bless and have a good day everyone. Ano ang inyong reaksyon patungkol dito? Para sa iba pang mga katanungan o suhestyon, i-comment nyo lamang sa ating comment section.